Blink! Losing control of the aircraft then. I've lost control! Striker 2-8 headed for our perimeter. I am out of control! Nagsisimula ang kwento noong 1928, may isang lalaking nagkakampo sa kabundukan ng Karakoram sa India. Biglang nakakita siya ng isang kakaibang kumikinang na bagay sa labas ng kampo. Nilapitan ng lalaki ito at nakita niyang isa itong malaking bilog na ilaw, na nababalutan ng manipis na yelo. Tinitigan ito ng lalaki sandali, pagkatapos ay sinubukan niya itong butasin. Nang sandaling nabutas niya ito, agad siyang nawalan ng malay, at lalong kumikinang ang bilog na bagay. Maya-maya, nang magkamalay siya ay nawala na ang bilog, at nanatili sa kanyang katawan ang isang kakaibang marka. Lumipas ang humigit kumulang 80 taon, at ngayon ay taong 2008 na. Isang siyentipiko na nagngangalang Helen ang nagtuturo sa Princeton University. Kinagabihan, umuwi siya sa kanyang stepson, si Jacob. Lubos na lumayo si Jacob sa kanya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, ngunit pinangangalagaan pa rin siya ni Helen. Nang biglang nakatanggap si Helen ng hindi kilalang tawag, may nagsabing may sasakyan na paparating para sa kanya. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng pulisya ang bahay, at isang ahente ng FBI ang kumatok sa pinto, na nagsasabing kailangan ni Helen sumama sa kanya ngayon din. Ayaw nilang sabihin kay Helen ang anumang bagay, at ayaw ni Helen iwanan si Jacob ng nag-iisa. Ngunit pagkatapos, dumating ang isang kapitbahay na babae, at iniwan ni Helen si Jacob sa kanya. Isinakay nila si Helen sa kotse, ngunit wala pa ring sinasabi ang ahente ng FBI. Maya-maya, nakarating si Helen sa isang paliparan kung saan may helicopter. Maraming siyentipiko mula sa iba't ibang larangan ang nakaupo roon. Lahat sila ay sinundo sa kanilang mga tahanan ng walang sinasabi. Sa madaling panahon, nakarating sila sa Linwood Military Academy sa New Jersey, hiningi ng militar sa lahat na isuko ang kanilang mga telepono. Mabilis na itinago ni Helen ang kanyang telepono sa kanyang damit. Pagkatapos nito, nakilala niya ang kanyang matandang kaibigan na si Michael. Inilagay ni Michael ang pangalan ni Helen sa listahan ng mga mahahalagang tao, dahil nagtatrabaho si Helen kasama ang sikat na si Dr. Carl. Tinawag ni Michael ang lahat ng siyentipiko sa isang silid at isinalaysay sa kanila ang buong kwento. Isang hindi kilalang bagay ang gumagalaw mula sa kalawakan patungo sa Earth, kung susuriin ang direksyon nito, direktang babangga ito sa Earth. Napakabilis ng pagkilos nito kaya halos imposible itong sirain. Kaya ngayon, bumuo ang gobyerno ng isang emergency team, upang kapag bumagsak ang bagay na iyon, matugunan ang mga resulta. Kaunting oras na lang ang natitira sa team, babagsak ang bagay na iyon sa gitna ng New York. Dahil dito, maaaring mamatay ang humigit kumulang 8 milyong tao. Pagkatapos ng pulong, nagtago si Helen sa banyo, tinawagan si Jacob at sinabihan niya itong magtago sa silong. Habang nagsasalita si Helen, narinig siya ng isang sundalo, ngunit hindi niya ito inaresto. Hiningi niya ang telepono, sinasabing gusto ko ring makausap ang aking pamilya. Pagkatapos nito, dinala ang mga siyentipiko sa lugar kung saan babangga ang bagay na iyon sa daigdig. Kahit na matapos ang maraming pagsisikap, hindi malinaw kung ano talaga ang bagay na ito. Pagkatapos ay bigla na ring na-deactivate ang kanilang missile system. Dahil sa takot, naghawak kamay ang lahat at nagsimulang magbilang pababa, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay nakita nila sa bintana ang isang kumikinang na bola na unti-unting paparating sa daigdig. Lumapag ito sa Central Park, at nagsimulang tumakbo ang mga tao dahil sa takot. Nagsuot ng mga suit ang mga siyentipiko at dahan-dahan na nagsimulang gumalaw patungo sa globong iyon. Naramdaman ng lahat na mayroong kakaibang radiation sa hangin. Dumating din ang pulisya at militar at pinalibutan ang buong lugar. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa globo, at isang alien ang lumabas. Lumapit si Helen sa kanya, iniabot din ng alien ang kanyang kamay, ngunit nang hahawakan na sana ni Helen ang kanyang kamay, may nagpaputok, at bumagsak ang alien sa mga bisig ni Helen. Biglang isang napakalaking nilalang na parang robot ang lumabas mula sa globo na iyon. Gustong buhatin ng robot ang alien, ngunit pinigilan ito ng alien gamit ang isang kompas ng kanyang kamay, at agad na tumigil ang robot. Ang nasugatang alien ay dinala sa isang laboratorio ng militar. Hindi maintindihan ng mga doktor kung paano gagamutin ang nilalang na ito. Nasasayang ang oras, at lumala ang kondisyon ng alien.
Sinabi ni Helen na tumawag agad ng siruhano, para kahit papaano ay matanggal ang bala. Nagsagawa ng operasyon ang siruhano, at tinanggal ang bala. Labis siyang nagulat nang makita na ang katawan ng alien ay parang katawan ng tao sa loob. Nakita niya na napupunit ang kulay abong balat ng dayuhan, kaya tinanggal niya ang buong patong. Sa ilalim ay tumambad ang isang lalaking parang tao. Pagkatapos nito, itinago nila ang dayuhan sa isang kapsula. Iniisip ni Helen na marahil ay nananaginip lamang siya. Pagkatapos ay biglang nagkamalay ang dayuhan at kinabahan nang makita ang kapsula. Ngunit ipinaliwanag ito ni Helen sa kanya ng may pagmamahal, at kumalma ito. Ngayon ay kamukha niya ang lalaki noong 1928. Pagkalabas ng balitang ito, sumiklab ang kaguluhan sa mundo, bumagsak ang mga pangunahing stock market. Sa New York, handa nang lumikas ang mga tao. Ang mga tao sa buong mundo ay tumatakas mula sa mga lungsod dahil sa takot. Samantala, ipinatawag ni Secretary of Defense Regina ang isang emergency meeting. Nalaman nilang nahak ng mga alien ang mga spy satellite, at mas maraming nagliliwanag na globo ang nagsimulang lumapag sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pumunta si Regina sa lab at narinig ang ulat ng mga scientist, mayroong 3 magkakaibang DNA sa tissue sample ng alien. Eksakto siyang tulad ng isang tao sa loob, mayroong kulay abo na layer sa ibabaw niya na nagsisilbing proteksyon. Mula rito, tila ang mga alien ay nakarating na sa Earth noon, at kumuha ng mga sample ng DNA ng tao. Dahil sa sample na iyon, ang alien na ito ay maaaring magkaroon ng anyo ng tao. Nang makipagkita si Regina sa alien, perpekto ang Ingles nito. Humingi ng tubig ang alien, na nanginginig ang kamay. Sinabi niya na kakailanganin niya ng oras para masanay sa katawan niyang ito. Tinanong siya ni Regina ng ilang katanungan, ngunit hindi ito pinansin ng alien. Pagkatapos nito, nang magiliw na nagtanong si Helen, sumagot ang alien na ang pangalan niya ay Klato, at dumating siya sa ngalan ng maraming sibilisasyon. Hiniling niya ang isang pagpupulong sa United Nations, ngunit tinanggihan ito ni Regina. Nang marinig ito, tumanggi si Klato na magsalita pa. Kaya, inutusan ni Regina na bigyan siya ng truth serum, at pagkatapos ay dalhin siya sa isang ligtas na lugar para sa interogasyon. Naniniwala ang mga scientist na si Klato ang pinakadakilang pagtuklas sa kasaysayan ng tao. Ayaw nila siyang ibigay sa Secret Service, dahil naramdaman ni Regina na ang alien na ito ay isang malaking banta sa mga tao. Sa makatuwid, ang desisyong ito ay maaaring gawin ng kalihim ng depensa. Nag-away sina Michael at Regina. Pagkatapos, sumingit si Helen at sinabing siya mismo ang magbibigay ng injection sa alien at gagawa ng lahat ng pagsusuri. Binigyan si Helen ng bote ng truth serum, ngunit pagkatapos ay pumasok siya sa pharmacy, nagtago ng isang bote ng saline water, at kinuha ito. Sinabi ni Regina kay Klato na dadalhin siya sa isang mas ligtas na lugar. Sinabi ni Klato na pakawalan niyo ako, at kailangan kong umalis dito. Ngunit tumanggi si Regina. Sinabi niya na sinubukan mong ilegal na pumasok sa aming planeta, at inatake ng iyong robot ang aming hukbo. Dito sinabi ni Klato na nang hindi pa ako nakakapasok sa planeta niyo, paano ko malalaman ang mga patakaran? At tungkol naman sa robot, gumagana lang ito kapag mayroong kaguluhan, at pinigilan ko na ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Regina, at sinabihan si Helen na bilisan ang pagbigay ng injection. Nang sa halip na truth serum, saline water ang itinurok ni Helen kay Klato, at binulungan itong tumakas ka. Pagkatapos ng injection, agad na inalis si Helen doon. Samantala, iginapos nila si Klato sa isang upuan, at dinala siya sa isang silid kung saan nakalagay ang isang lie detector machine. Tinanong siya ng isang ahente ng ilang katanungan, at patuloy na tinitingnan ang mga resulta sa monitor. Nagbigay si Klato ng ilang walang kwentang sagot, at pagkatapos, gamit ang kanyang kapangyarihan, muling pinrogram ang makina, at binigyan ng ahente ng electric shock. Pagkatapos nito, kinontrol ni Klato ang isip ng ahente, at nagtanong kung paano makakalabas sa base. Inutusan din niya ang ahente na ibigay sa kanya ang kanyang suit. Pagkatapos, kinontrol ni Klato ang mga security camera, at nakita ang lokasyon ng lahat ng mga gwardya. Gamit ang parehong matalim na tunog, pinawalan niya ang lahat ng malay. Nang sandaling iyon, tumunog ang alarma. Nagtakbuhan ang mga tao, ngunit mahinahon na lumabas ng gusali si Klato. Samantala, ninakaw ni Helen ang isang sample ng maskara ng alien. Inutusan ni Regina ang lahat ng puwersa na hulihin ang alien na iyon sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, nakarating si Klato sa istasyon ng tren. Masama rin ang sitwasyon doon, dahil maraming tren ang nakansela. Nagsimula ng makaramdam ng gutom si Klato, dahil kalahati ng kanyang katawan ay tao. Gamit ang kanyang kapangyarihan, kumuha siya ng sandwich mula sa isang vending machine.
Nagulat ang isang maliit na bata nang makita siya. Ngayon, nagsimulang obserbahan ni Cloto ang mga tao ng kaunti, at nakita niya na nagagalit ang mga tao kahit sa maikling panahon. Biglang nahilo si Cloto, at nang makarating siya sa banyo ay nakita niyang dumudugo siya. Pagkatapos, bigla siyang nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap si Helen ng tawag na may pasyente sa istasyon na gustong makipagkita sa kanya. Naunawaan ni Helen na baka ang alien iyon. Agad na nakarating si Helen sa istasyon, sinundo si Cloto. Nasa kotse rin si Jacob, at napakasama ng ugali niya. Tinanong ni Cloto si Helen, kung meron ba siyang katulad ng kulay abong patong na nakapatong sa kanya. Sumagot si Helen ng oo. Pagkalagay pa lang ni Cloto ng patong na iyon sa kanyang sugat, biglang nagsimulang gumaling ang sugat. Kasabay nito, sinubukan ng militar na atakihin ang robot, ngunit gumana ang robot nang maramdaman nito ang panganib. He's activating. Fire! Withdraw, realign for another sorting! Negative, I've lost link! Using controlled aircraft then. I've lost control! Striker 2-8 headed for our perimeter. I am out of control! Kinokontrol nito ang buong sistema ng militar, at sinira ang lahat sa loob ng ilang segundo. Walang nagawa ang hukbong laban dito. Nagmamaneho si Helen ng kotse sa isang partikular na ruta kasama si Cloto, eksakto tulad ng sinabi ni Cloto. Nakita ni Jacob na lahat ay umaalis sa lungsod at tumatakas. Nagsimula rin siyang magpahayag ng kanyang puot sa mga alien, sinabi niya na dapat lipulin ang mga dayuhan. Bakit pumunta ang mga taong ito sa ating planeta? Kung nabubuhay lamang ang aking ama, tiyak na lilipulin niya sila. Sa wakas, nakarating sila sa isang espesyal na lugar. Pumunta si Jacob sa banyo, at tinanong ni Cloto si Helen tungkol sa kanyang pamilya. Nang sabihin sa kanya ni Helen na ang ama ni Jacob ay isang inhinyero ng militar, at namatay ang kanyang ina habang ipinapanganak si Jacob. Pinakasalan ni Helen ang ama ni Jacob, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, namatay din ito, at ngayon nakatira si Jacob kasama si Helen. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang fast food restaurant, kung saan naganap ang pagpupulong ni Cloto kay Mr. Wu. Si Mr. Wu ay isa ring alien na dumating sa Earth 70 taon na ang nakalilipas. Pinag-aaralan niya ang pag-uugali ng tao hanggang ngayon. Direkta niyang sinabi na ang mga tao ay napakatigas ng ulo, ayaw nilang magbago at madalas ding mag-away sa isa't isa. Nakikita rin ng mga tao ang kamalian ng kapwa nila, ngunit ang sarili nilang pagkakamali ay hindi nila makita. Sisirain nila ang kanilang sarili balang araw. Sumang-ayon si Cloto sa kanya, at sinabi na dumating na ang panahon upang simulan ang operasyon. Ngunit ayaw umalis ni Mr. Wu sa Earth, dahil nakita niya ang kasamaan at kabutihan ng mga tao, at ngayon ay nasa Earth na ang kanyang pamilya. Sa makatuwid, gusto niyang manatili sa kanila hanggang sa kanyang kamatayan. Samantala, naglagay ang militar ng malalakas na panaw sa paligid ng robot, inakala nilang mapipigilan nito ang robot. Libu-libong tawag ang dumarating sa mga numero ng tao, na nagsasabing nakita nila si Cloto. Samantala, naglabas ang gobyerno ng abiso na sino mang makakita sa kanya ay iulat agad. Sa kabilang panig, sina Helen, Jacob at Cloto ay patungo sa New Jersey. Pagdating sa kagubatan, pinahinto ni Cloto ang kotse kay Helen, at pagkatapos ay lumakad siya papasok sa kagubatan. Sumunod din si Helen sa kanya, at sinabihan si Jacob na manatili doon. Maya-maya, nakita ni Helen ang isang kawan ng mga kakaibang insekto. Nang makarating siya sa ilog, nakatingin si Cloto sa tubig. Biglang lumabas ang isang nagniningning na globo mula sa ilog, at inaktibo ni Cloto ang emergency process. Dahil dito, lahat ng mga globo na dumaan sa mundo ay naaktibo. Na-shock si Helen, bumalik sa kotse. Natatakot si Jacob na baka pakasalan ni Helen si Cloto, at pagkatapos ay papalit si Cloto sa kanyang lugar. Sinabi ni Helen na walang mangyayaring ganoon, ngunit hindi nakinig si Jacob sa kanya, at tumakbo sa kagubatan sa inis. Sinundan siya ni Helen, at nakita nila ang isang maliwanag na ilaw sa gitna ng mga puno. Lahat ng mga globong ito ay umaalis sa Earth. Isang globo na lang ang natira sa Earth, na sarili ni Cloto. Bumalik si Cloto at sinabi, "Dalhin mo ako sa syudad." Dito, nagtanong si Helen kung bakit pupunta doon. Sinabi ni Cloto sa kanya na sinisira ng mga tao ang Earth. Sa buong unibersong ito, napakakaunti ng mga planeta tulad ng Earth kung saan maaaring manirahan ang mga tao,
at maaaring umunlad ang buhay. Nararamdaman ni Klato na magiging maayos ang Earth, kailangan lang alisin ang mga tao. Nang narinig ito ay natakot si Helen. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga tao ay maaaring magbago, dapat silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit sinabi ni Klato na matagal na nilang pinapanood ang mga tao, ngunit walang pagbabago na nangyari. Ang mga tao ay iniisip lamang ang kanilang sarili. At ngayon, sisimulan ko na ang proseso. Nang may dumaang pulis, nakilala si Klato at naglabas siya ng baril at sinabing sumuko ng tahimik. Sinabihan ni Jacob si Klato na wag sasaktan ang pulis, ngunit sinabi ni Klato na wag kang mag-alala, dahil napakaliit lang ng mararamdaman niyang sakit. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, itinulak niya ang sasakyan ni Helen patungo sa pulis, at inipit ito. Natakot si Jacob, ngunit agad na inilagay ni Klato ang kanyang kapangyarihan sa sasakyan, at ginamit ito upang bigyan ng shock ang puso ng pulis, na nagpabalik sa buhay ng pulis. Ipinaliwanag ni Klato na ayaw ko siyang patayin, tinanggal ko lang ang balakid sa daan. Pakiramdam pa rin ni Helen na kung gusto ni Klato ay kaya niyang pigilan ang lahat. Sa makatuwid, habang sinasabi niya ay dadalhin kita sa isang lalaki na magpapabago ng iyong isip. Sa panahong ito, sinusubukan ng mga tao mula sa Secret Services na intindihin ang mga bolang iyon na umakyat mula sa Earth. Sa video, nalaman nila na ang mga kumikinang na bolang yun ay dinadala ang mga nilalang ng Earth sa kalawakan. Naintindihan ni Regina na dinadala ng mga bola ang mga nilalang na iyon, dahil kung wala sila ay magiging imposible ang buhay. At ito ay direktang nangangahulugan na mayroong napakasamang mangyayari sa Earth. Pinanatili ng militar ang napakalaking robot na iyon sa isang silong sa ilalim ng lupa. Nagkaroon ng mga kaguluhan sa buong Earth, walang halaga ang pera, nagsimulang magnakaw ang mga tao. Sa kabilang banda, dinala ni Helen si Klato kay Carl, isang scientist na nanalo ng Nobel Prize, kung saan nagtatrabaho si Helen. Nakita ni Klato ang isang formula na nakasulat sa pisara, at sinimulan itong itama. Agad na sinimulan ni Carl na lutasin ang problemang iyon kasama niya, naintindihan ni Carl na ito ang parehong alien na hinahanap. Samantala, nanunood si Jacob ng TV sa kabilang kwarto, pagkatapos ay nakita niya ang numero sa screen kung saan maaaring iulat ang alien. Sa sala, tinanong ni Carl si Klato kung paano nabuhay ang mga tao mo hanggang ngayon. Hindi kayo nag-aaway sa isa't isa. Sinabi ni Klato sa kanya na nagsimulang mamatay ang aming araw, kaya kinailangan naming magbago. Dito, sinabi ni Carl na kaya ang pagbabagong ito ay dumating lamang nang malapit nang matapos ang buhay mo, at ngayon ang mga tao ay malapit na rin sa katapusan. Sa makatuwid, dapat din kaming bigyan ng kaunting oras. Ang usapang ito ay nagpilit kay Klato na mag-isip, ngunit sa oras ding yun, dumating ang mga helicopter ng Air Force. Agad na tumakas sina Klato, Helen at Jacob mula sa bahay. Habang papalabas, sinabi ni Carl kay Helen na ang isip ng alien ay maaaring mabago hindi sa pamamagitan ng argumento o salita, kundi sa pamamagitan ng kilos ng tao. Ibig sabihin, dapat ipakita sa kanya na kayang magbago ng mga tao. Nagtago ang tatlo sa gubat, ngunit biglang lumabas si Jacob sa isang bukas na lugar at nagsimulang kumaway patungo sa helicopter. Sumisigaw din siya at sinasabing narito kami. Sinabi niya sa kanila na ako ang tumawag sa hukbo, dahil kung nandito ang kanyang ama, gagawin din niya ang parehong ginawa niya at hindi niya ipagkakanulo ang bansa para sa isang alien. Dito, malungkot na sinabi ni Helen na wala na ang iyong ama. Nandito ako, at samahan mo ako. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Jacob. Biglang naabutan ng isang helikopter si Helen at hinatak siya pataas. Tinutukan ng iba pang mga helikopter si Klato at naghanda sa pagpapaputok, ngunit binigyan ni Klato ng electric shock ang mga piloto at nagbanggaan ang mga helikopter. Sa kabilang panig, tumakbo si Jacob papasok sa kagubatan dahil sa takot, ngunit agad siyang hinabol ni Klato at iniligtas siya mula sa pagkahulog sa ilog. Kinumbinsi ni Klato si Jacob na sumama sa kanya. Samantala, dinala si Helen kay Regina. Hiniling ni Helen na palayain siya dahil nakikinig si Klato sa kanya at tanging siya lamang ang makakapigil sa kanya, ngunit tumanggi si Regina. Sa base militar, nag-eeksperimento ang mga special forces sa robot. Pinaandar nila ang robot gamit ang diamond drill, ngunit nasira rin ito. Pumunta ang technician para kumuha ng isa pang drill, ngunit sa siwang ng sirang drill, mabilis na lumalaki ang mga kakaibang insekto at sinimulan nilang kainin ang drill ng tuloy-tuloy. Pagkatapos, tuluyang nasira ang robot na iyon at naging maliliit na nanobot, maliliit na makinang parang insekto na nagsimulang kainin ang lahat. Nagsimulang mabasag ang mga bintana, gustong tumakbo ng mga tao, ngunit ang base ay tuluyang natakpan. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat ay naging alikabok at ang buong base ay nawasak.
Iniulat ng militar kay Regina na imposibleng sirain nila ang mga nanobot. Kung ang mga missile o katulad nito ay paputukin ng mga insektong iyon ay mas lalo pang dadami. Ngayon ay kumakalat sila sa lahat ng direksyon na parang ulap at sinisira ang lahat ng nasa kanilang daanan. Nang makarating ang mga alien na insekto sa isang malaking stadium, ang buong stadium ay naging lupa sa loob lamang ng ilang segundo. Nang makita ito, naunawaan ni Regina na wala silang magagawa. Kaya naman, pinakawalan niya si Helen upang makausap niya si Clotho. Sumama rin si Michael sa kanya. Sa kagubatan, dinala ni Clotho si Jacob sa isang cabin at sinabihan itong tawagan ang kanyang ina. Sa telepono, gumawa sila ng plano na magkita sa isang ligtas na lugar, pagkatapos ay nagtungo sina Jacob at Clotho doon. Sa daan, inamin ni Jacob na ayaw na niyang mapatay si Clotho. Nang marinig ito, naisip ni Clotho sa unang pagkakataon na marahil ang mga tao ay hindi kasing sama ng iniisip niya. Maya-maya pa, narating nila ang sementeryo kung saan naroon ang puntod ng ama ni Jacob. Umiyak si Jacob at tinanong si Clotho, "Kaya mo rin bang buhayin muli ang aking ama tulad ng ginawa mo sa pulis na iyon?" Ngunit sinabi ni Clotho na ang aking kapangyarihan ay may hangganan din, at kaya kong buhayin muli ang isang taong nasugatan o namatay lamang. Ngunit kung may namatay ilang taon na ang nakalilipas, paano ko sila mabubuhay muli? Nang marinig ito, nalungkot si Jacob at sinabing umalis na tayo rito. Kasabay nito, dumating si Helen at tumakbo upang yakapin si Jacob. Tinanggap din ni Jacob ang pagkamatay ng kanyang ama, at pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa para sa kanilang pag-uugali. Pareho silang nagpasya na ngayon, ay mamumuhay na sila na parang isang maayos na pamilya. Nang makita ang lahat ng ito, naunawaan ni Clotho na mayroon ding pagmamahal at kabutihan sa loob ng mga tao, at dapat silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Nangako si Helen na magbabago ang mga tao, kaya sinabi ni Clotho na susubukan niyang pigilan ang mga nanobot. Sa kabilang panig, ang ulap ng mga nanobot ay tuluyang nilalamon ang New York. Ang mga gusali, kotse at lahat ay tinatapos na. Sinabi ni Regina sa Pangulo na sinusubukan nilang harapin ang lahat ng problemang ito ng may pagmamahal, ngunit kinakabahan na sinabi ng Pangulo, "Patuloy mo silang atakihin, gaano man kadelikado ang mga alien na iyon." Mabilis na bumalik sina Helen, Jacob, Clotho at Michael sa New York, kung saan naroon ang huling globo na iyon. Sa daan, nakita nilang nakaharang ang militar sa kalsada, ngunit sinabihan ni Clotho si Michael na dumiretso sa pagmamaneho ng kotse. Sa una, hinabol sila ng mga sundalo, ngunit kalaunan, nakatanggap sila ng utos na huminto. Nakarating sila sa Central Park at nakita nilang nawala na ang buong militar at mga siyentipiko mula roon. Pagkatapos, nagsimula ng magpakawala ng mga bomba ang hukbong panghimpapawid, tumaob ang kanilang sasakyan, at isang malaking pagsabog ang naganap at namatay si Michael dito, ngunit nakaligtas sina Clotho. Pumasok ang mga nanobot sa kanilang lugar at sinimulang basagin ang kotse, kaya kinuha ni Clotho sina Helen at Jacob at nagtungo sa globong iyon, ngunit ang mga nanobot ay natakpan na ang buong kalangitan. Sinamantala nilang tatlo ang pagkakataon at nagtago sa ilalim ng isang tulay. Biglang nagsimulang umagos ang dugo mula sa ilong ni Jacob, at siya ay nawalan ng malay. Nagsimula na rin dumugo ang ilong ni Helen. Nang sabihin sa kanya ni Clotho na ang mga insektong iyon ay pumasok na rin sa loob mo, at unti-unti kang kinakain mula sa loob. Sinabi ni Helen sa kanya, "Iligtas mo kami." Hinawakan ni Clotho ang kanyang mga kamay at gamit ang kanyang kapangyarihan, hinatak palabas ang lahat ng insekto sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang sarili. Sa oras na yon, natauhan si Jacob. Inamin ni Clotho na tama si Carl. Maaari ring magbago ang isang tao kapag malapit na sila sa kanilang katapusan. Pagkatapos ay tiningnan silang dalawa ni Clotho sa huling pagkakataon at pagkatapos ay pumasok sa ulap ng mga nanobot, at narating ang kanyang globo. Nang mahawakan niya ang globo, ang kanyang katawan ay nagkahiwa-hiwalay at nagkalat, at lahat ng mga nanobot ay natapos din. Ang mga patay na nanobot ay nagsimulang bumagsak sa buong mundo na parang nyebe, ngunit dahil dito, biglang nawala ang lahat ng kuryente at teknolohiya sa buong mundo. Nabigyan ng second chance ang tao, pero may kapalit. Pinapahiwatig na kailangan nating alagaan ang Earth, dahil kapag hindi pa rin tayo nagbago, baka wala ng susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.